Ganito kagrabe ang pisikalan sa CBA ng China. Magkababayan nagkasakalan sa laro at Gilas naturalized player Justin Brownlee may injury. Paano na ang Gilas sa FIBA OQT? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Parte ng larong basketball ang paminsan-minsang pisikalan sa mismong laro since contact sports nga ito. Ngunit minsan ay may mga bagay na masasabi nating sumusobra na sa limit ng simpleng initan lang sana sa game kung sana'y nauuwi sa malalim na sakitan sa laro. Mula sa NBA na kung sana'y grabe din talaga ang pisikalan at syempre kasama na din dyan ang ating pambansang liga na PBA kung sana'y hindi na mabilang ang mga sakitang scene sa mga laro dito. Pero alam nyo ba na may isa pang liga sa Asia kung sana'y mas matindi din ang pisikalan sa mismong laro? Ito nga yung CBA ng China. Hindi naman sa nilalahat natin pero may mga history na mga Chinese pagdating sa basketball kung sana'y talaga namang umiinit ang mga ulo ng mga ito at tila sinasadya na mga pisikalang kontra sa mga opponent. Kung inyong natatandaan maliban sa Gilas at Australia ay meron ding pangyayari sa isang FIBA game na kasangkot ang China. Ito nga ay noong magkatapat sila ng national team ng Brazil na nauwi din sa matinding gulo. Nagsimula nga ito sa pamimisikal ng isang Chinese player na hindi nagustuhan ng coach ng Brazil na naging dahilan ng pag-init ng sitwasyon. At ngayon naman sa mismong liga ng mga Chinese nangyari ang isang gulo kung sana'y parehong Chinese naman ang kasangkot. Ito nga ay nangyari sa 4th quarter ng game sa laban sa pagitan ng Shanghai Sharks at Beijing Ducks. Nagugat ang kumusyon noong una ay sa bangga ng jersey number 5 player ng Sharks na si Lu Zheng, national team player din ng Chinese Taipei, at ang jersey number 8 ng Beijing na si Fang Shu. Pero tila hindi nagustuhan ng isa pang player ng Ducks ang ginawang paninigaw na ito ni Fang sa player ng Shark kung sana'y agad nga itong rumesback pero hindi rin nakapagpigil ang player na ito ng Beijing at sinakal na niya ang kapwa niya Chinese. Nabigyan ng punishment ang dalawang Chinese player na ito ng CBA. Samantala nakuha ng kupunan ng Sharks ang panalo sa laban na ito sa final score na 118-98. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Samantala mukhang hindi magandang balita ito para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Base sa report ay nagkaroon ng injury ang ating naturalized player na si Justin Noypi. League ngayon na nilalaruan sa IBL ng Indonesia. Hindi nga nakasama sa squad ng Pelita Jaya si Brownlee sa naging laban nila kontra sa kupunan ng Rahawali kung sana'y nakuha naman nila ang panalo. Ayon sa post ng mismong kupunan ni Justin ay out nga daw ito sa game kontra sa Rawali nang dahil sa contusion recovery. Para sa mga taga-subaybay ni Brownlee, kilala natin ang player na ito na kung hindi naman ganong kalala ang injury ay talagang lalaro at lalaro ito. Pero kahit pa nga 1 to 3 weeks ang estimate na pagpapagaling ni Justin sa injury na ito ay medyo may doubt pa rin ang ilan nating mga kababayan kung makakalaro ba ito para sa ating national team sa FIBA OQT this July. Kung magtatagumpay ang 1 to 3 weeks na pagpapagaling ni Brownlee ay mainam para sa ating national team. Pero kung hindi ay malaking problema ito. Kung natatandaan ay kakabalik lang mula injury ni Justin at nagwo-workout pa ito para maibalik ang kanyang laro kung kaya't pumirma ito sa Indonesian Ball Club. Well, abangan natin ang mga susunod na update ukol sa injury na ito ni Justin Noypi.